O mga kababayan, wag po tayong magsasawang suportahan itong kababayan natin from America mga kababayan, ang whistleblower na si Dean Chase. At sa lahat po ng nanonood ngayon mga kababayan, puntahan nyo po ang kanyang Facebook page, Dean Chase. At i-follow nyo po mga kababayan. Dahil maganda po ang kanyang mga punto mga kababayan dito sa nangyayari sa ating bansa. At sa lahat po na nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan doon na kayo manood sa kanyang Facebook page para dire-diretso po ang inyong panunood mga kababayan. Dahil ina-translate lang po natin mga kababayan para sa lahat ng hindi nakakaintindi ng Bisaya. At ngayon, naninindigan itong ating kababayan si Dean Chase na sinungaling ang gobyerno ngagva mga kababayan, lalong-lalo na yung si Claire Castro nung sinabi nilang andun na sa Pilipinas si Admiral alas 5 ng umaga, March 11. At malamang sa malamang, mayroong posibilidad mga kababayan na nakauwi na ngayon si Admiral sa Pilipinas at ang kanyang entourage. Pero isa lang ang sigurado, hindi pa ito nakauwi nung March 11 mga kababayan. Dahil itong mga namumuno ngayon mga kababayan ay ayon kay Dean Chase ay mga judik at puno ng kamanyakan. Yan ang sabi niya panoorin niyo po Kana si Bangag, yang si Bangag, si Satanas, si Satanas, yan sila, addict na siya. judik. Okay? Addict ng dako and manyak na silang duha. Mga judik yan sila at manyak. Yan ang sabi ni Dean Chase mga kababayan. Manyak na silang duha. Kasabot mong tanan diha. Naiintindihan nyo ba? Kamong mga supporter sa Bangag administration. Lalong-lalo na yung mga supporter ng Bangag administration. Ha? Kasabot mo? Naintindihan nyo ba? Mga supporter ni Bangag? O pagbugo-bugo lang yun mo? O sadyang nagbobobobohan kayo mga supporter kayo ni Ngagba? Kasabot mo, ada? Naiintindihan nyo ba? Addict ang inyong leader. Adik ang inyong leader. Gadugo Sabi ang niya. inyong baba na. Dumugo na ang bungangan yan. Okay. Ilagi kong pugson lagi ko nila. Nga mo ingon yun kung nga napadi. Pinipilit talaga nila ako. What I know is that wala lagi siya gipapauli. Pero, what I know, na hindi talaga siya pinauwi nung panahong iyon mga kababayan na sinasabi dyan sa Pilipinas. Wala lagi. Moto, a few weeks after Paulo Tantocos death. Ito ang inassure ni Dean Chase mga kababayan. A few weeks after Tantoncos death, hindi sila pinauwi. Gaya ng kiniklaim dyan sa Pilipinas ng mga klerering. Huwag mo kabantay. Hindi niya ba napapansin? Ang mga post niya kay puro closed doors Ang kanyang mga post ay lahat closed doors. and puros mga edited. Why? Edited. Sa tingin natin mga kababayan noong unang mga litrato ay sadyang yon mga kababayan, accidentally, sumablay sila sa pag-edit nun. Inapansin ng mga tao Kaya malamang sa malamang mga kababayan, later on, ni-reverse psychology nila mga kababayan siguro. Sinadya nilang pag-edit ng kapansin-pansin para isipin ng mga tao na sinasadya nila. Pero sa tingin natin yung unang edit, hindi yun nila sinasadya. Parang pinaglalaroan lang nila ang ating mga isip mga kababayan. Yun ang kanilang ginagawa. Because she was not there in the Philippines. After a few weeks, atong pakitabo, presko pa kayo. After a few weeks daw noong nangyari mga kababayan na may namatay, hindi pa sila nakauwi. Yan ang sabi ni Dean Chase. Wala to siya sa Pilipinas. Wala siya dyan sa Pilipinas. Those events ang iyang pangapilan. Again, kay wala siya gipapauli. They were held for questioning. Again, dahil hindi siya pinauwi. They were held for questioning, sabi ni Dean Chase. They were held for questioning lagi. Ngano pugson man ko ninyo nga napa siya dire? I don't know. Tapos mga kababayan, ngayon, parang binibitag siya mga kababayan. Mayroong mga nag-a-attempt na mag-feed sa kanya ng wrong information para makakasabi siya ng siguro hindi accurate na magre-resulta sa kaso. Pinipilit siya mga kababayan. At ngayon, sa totoo lang ang sabi niya, hindi na niya alam kung andyan pa ba sa Amerika si Admiral o nakauwi na. I really don't know, and this is what I know. They were held for questioning for a couple of days, maybe weeks. Ang alam niya lang mga kababayan na they were held for questioning for a couple of days or weeks. Ang issue dito mga kababayan ay nagsinungaling. Sabi ni Dean Chase ang gobyerno ng Pilipinas na nakauwi na si Liza Araneta Marcos noong March 11. But when Claire Castro said na niuli siya atong pagpitsagis exactly 5:58 in the morning
Oh, lalong-lalo na daw yung sinabi ni Claire Castro, mga kababayan, na umuwi si Admiral March 11 at 5:58, ha? May exact time pa, mga kababayan. On a Monday. On a Monday. 10 there in the Philippines. That was a complete lie. Oh, yan ang napakalaking kasinungalingan. Because I have documents from a very reliable source. My source cannot get as more legit as this. Grabe ka-legit ang akong information. Super legit daw ang kanyang information, mga kababayan. Okay? They were never sent home after a few weeks ato. They were not sent home. They were not sent home. Maybe now, she's back in the Philippines, but now, butang na to. So ipagpalagay natin, ha, Ano siya sa Pilipinas? na nandun na siya sa Pilipinas. Wa mo kabantay only recently ra na gapusok-pusok ang iyang public appearances? Hindi niyo ba napapansin na only recently lang na dumadalas yung kanyang public appearances? What happened in the past few days? What happened in the past few days? I-connect ninyo ba di man kata mga bugo tang tanan? Oh, i-connect natin. Dili ta mo sugot. Huwag tayong papayag. Nga limbungon ta sa administrasyon kay grabe ka demonyon as lang tanan. Nadayain lang tayo ng administrasyon dahil grabing kademonyo yan silang lahat. Di ta mo sugot. Huwag kayong papayag. Nga limbungon ta, magpalimbong pa dayta na we know what is Nadayain tayo. Magpapadaya pa ba tayo? We know what is happening right now. happening with all of the information that is out there. You can literally ask for it. Look it up. Look it up. Napugson ko nga ba, dahil nag-send ako nga, Dean, you can trust me, send all of the documents, send all of And then, ang dami daw nagme-message sa kanya, mga kababayan, na gustong i-send yung document na hawak ng Dean the Chase. recordings, the audios, and the videos. Bogo ko. Oh, anong akala niya sa akin? Bobo? Ano, isend mo na ko ninyo. Bakit? Pagtanong na siyang friends, ang 63 kabok friends. Bakit daw niya isisend doon sa mga Facebook accounts, mga kababayan, na humihingi na 63 lang ang friends? 13 kabok friends. Na, 13? may mag-message na ko. Kanang 3,000, 6,000 na friends, pero locked on profile. Nakalak ang profile. Mga kaduda-duda, mga kababayan. You think that I am that dumb to send you all of the information? That is literally keeping me alive right now? Oh, di ba? I am being followed, I am being monitored. And if something happens to me, it blows off. Nagtuo mo, nakakwarta ko, ani akong ipangbuhat? Sa tingin nyo, nagkakapera siya dyan, mga kababayan, sa kanyang ginagawa? No, hindi po monetized ang kanyang page, mga kababayan. At isa pa, ang ganda na ng trabaho ni Dean Chase sa Amerika, ha? Ano ba yung pasinta-sintabo, papiso-piso na earnings sa pagbablog, mga kababayan? Kumpara sa risk na hinaharap niya ngayon. Kaya sa mga nagsasabi po, mga kababayan, na for the content lang daw itong ginagawa ni Dean Chase. No, maganda na ang kanyang trabaho sa Amerika. Sampalin kayo ng dollars niyan. Ang ginagawa ni Dean Chase, mga kababayan, ay para sa bayan. Alam nyo, mga kababayan, yung mga kababayan natin, mga OFW, doon sa ibang bansa, sila pa ang talagang active sa social media, sa politics, mga kababayan, dahil alam nyo kung bakit. Biktima sila, mga kababayan, sa kainutilan, sa kawalang hiyaan, sa baluktot na sistema dito sa ating bansa dahil sa mga politicians. Pupunta ba yan ng Amerika, mga kababayan, ating mga kababayan, all around the world, lalayo sa kanilang pamilya, kung maganda ang buhay sa Pilipinas? Hindi. Kaya, emotional po ang mga OFW, mga kababayan, lalong-lalo na dahil sa kurakutan dito sa ating bansa. Systemic, mga kababayan, simulat sa pool pa lang, yan ang nagtulak sa kanila paalis ng ating bansa. I am not monetized in Facebook. Kaya grabe kayo ang mga pag-mass report sa every post. Dahil nire-report ang every post niya, mga kababayan. Kiba ba mo gipang-restrict ka ng mga post na ko? Restricted. Kanang post ako about di kuan, kanang unsa naka-addict ng inyong bangag ya nga mga Lahat ng post niya, mga kababayan, nire-restrict. 20. Gipang post, mass report. Mass report. I am not monetized. I am just doing this for the pure Not monetized. love and concern of our country. See? Sige, inani na lang. Inani. Eto na lang. Ibutang na to. Ipagpalagay natin. Ibutang na to nga kanang kaming tanang mga content creators, fake news, mitanan. Na kaming lahat na content creators, fake news. Ibutang na lang na to. Okay. Ilagay na natin ganyan. No? Dahil kayo na ang magaling eh. Kamu may nadita sa kanang Malacanang, no? Kayo ang nandyan sa Malacanang. Kamu may hawd. Ibutang na to. Fake news. Kayo na ang magaling. Fake news na kami. Ibutang na to nga kining Ipagpalagay natin ha. Lahat ng impormasyon na nakuha namin fake news. nakuha na mo from a very legit source. Kahit legit na source, Ibutang na to fake. ipagpalagay natin fake. I, Dean Chase, Ako, a Filipino tax-paying citizen,
demand Demand. the President of the Philippines to take a hair follicle test. O kana sa silit satanas. Pati na rin si Satanas, mga kababayan. I challenge you. No, I demand you. Oh, di ba mga kababayan? Dahil si Clary Ray Castro sino? Sino pa in particular ang humihingi na magpa-drug test si BBM? Tinanong niya ang reporter, mga kababayan, na as if, no? Walang nagde-demand ng drug test kay BBM. Sino talaga? Sino? Sino in particular? O eto na, Clary Castro, Dean Chase. At kami. Lahat ng mga tao dito sa mga kababayan Pilipinas. To take a hair follicle test. Katungod na namo mo demand mo because we want to find That out if is you are our right. sane enough to run a country. Dili di barangay issue lang. Hindi ito barangay issue. Na pwede na to i-sweep under the rug. It is not just a barangay issue. It is the issue of an entire nation. We need to know if you are sane enough to run a f***ing country. It is our right. It is our our right. money that you are playing with. It is our country that you are playing with. You are disrespecting the sovereignty of our country. Correct. We have a working judicial system. O sino gibuhati PRRD? Anong ginawa nyo kay PRRD? Ipadala niyo sa ICC. Pinadala nyo sa ICC. Samantalang yung Russian, mga kababayan, ayaw ipa-deport. Dahil dapat managot daw dito sa Pilipinas. Diyos mio. O si PRRD, bakit nyo pinadeport agad? Hindi nga deport ang term kay PRRD, pinatapon. The Congress is run by clowns. Clowns! Oh, mga payaso ang nagraran daw. We are the citizen of that nation and we demand the president to take a hair follicle test because we want to know if you are sane enough to run our country. Correct? Correct. Mahirap ba yun, mga kababayan? Ang magpa-hair follicle drug test? Book lang naman yan Wala nga tusok yan. Ayaw pa nila yan, mga kababayan, na kung talagang hindi sila judik, matutulog ka ng issue. O, di ba? Pabor pa nga sa kanila yan, mga kababayan, kung hindi sila judik. Bakit umiiwas? Adik mo! Kamu sa iyong asawa? Oh, kayong dalawa sa iyong asawa. Judik. Noon kayo mo diri. Swingers mo. Oh, known kayo dyan. Sa Amerika daw, mga kababayan, mga swing, swing from the tangles of my heart. Pakauwang mo Oh, nakakahiya kayo. Pakauwang mo. Nakakahiya kayo. Despicable, disgusting people. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.